Kasi pag alam mo yung pattern ng galaw niya, dun ka makakapag-decide kung saan ka aatake. Ganon din sa pera mo. Pag nakabisado mo yung pattern, alam mo yung labas at pasok ng pera mo, matitsempohan mo kung kailan ka dapat gumastos para sa asset na posibleng magpasok ng pera sa'yo. Nandito kayo ngayon sa channel ni 8 Asset. Bakit 8 Asset? Kasi marami kayong mapapakinabangan sa mga sinasabi ko. Asset. May malupit na topic dito, rep. Ang karaniwan na dahilan ng paggastos ng mga Pinoy ay base sa emosyon. Sumagot si Grok. Oo, totoo yan. Isa sa mga karaniwang dahilan ng panggastos ng maraming Pilipino ay emotion-based kaysa sa lohikal na pangangailangan. Maraming eksperto at pag-aaral sa Pilipinas ang nagsabi nito. Filipinos buy based on emotion and justify with logic. Yan. Sabi pa ni marketing guru Hosea Go. Mga karaniwang emosyonal na dahilan ng paggastos ng mga Pinoy, stress, boredom o lungkot, emotional spending or retail therapy. Kapag stress sa trabaho o problema sa bahay, marami ang gumagastos para ma-feel better. Online shopping, kape, fast food, o bagong damit. Parang gamot sa sakit ng ulo o pang-lift ng mood. Ito'y tinatawag na sakit ng ulo tax sa ilang artikulo. Totoo naman. Number 2, deserve ko to. Self-reward mentality. Lalo na sa mga Gen Z at Millennial, pagkatapos ng sweldo, mahirap na araw o kahit simpleng survive ko ang linggong ito, bumibili agad ng gusto para i-reward ang sarili. Madalas itong nauwi sa impulse buying, lalo na kapag sale o promo. Yan. So, gusto ko sabihin dito sa self-reward mentality nito, itong deserve ko to, not masculine way of thinking, di ba? Kung wala kang planong iabante yung buhay mo bilang lalaki, wala kang planong iangat yung buhay ng pamilya mo, makaambag ka sa pagpapagaan ng buhay ng pamilya nyo, ganito ang gagawin mo pag wala kang plano na umabante. Pero kung may plano ka na umasenso para makatulong sa kanila, dapat hindi ka ganito. Huwag mong gagawin to. Kasi nga, 'di ba, ang mga paraan natin para yumaman, magpalago ng pera, meron tayong tinatawag na asset allocation, 'di ba? Distributed sa mga income generating asset yung pera mo. Pero kung hindi ka nakakaipon dahil masyadong importante sa'yo itong deserve ko to, yan self-reward mentality, wala. Karamihan ganun talaga. Kasi ang nangyayari kasi sa mga tao, gusto nila yung buhay na na marami silang panggastos. Malamang sino ba namang may ayaw nun. So pag nakita nila sa mayayaman yung paggastos na yun, gusto nila gayahin yun. Gusto rin nilang gawin sa sarili nila. Walang problema yung kung kasing yaman mo sila. Nakikita mo lang yung paggastos pero hindi mo nakikita yung behind the scene na kahit gawin nila yung mga pagwawaldas na yun, yung mga income generating asset nila, solid pa rin. So afford talaga nila yun. Ngayon ikaw, kung wala ka namang income generating asset, basta makisabay ka lang, makiuso ka lang, gagawin mo itong deserve ko to, self-reward mentality, nako, wala kang mararating, sinasabi ko sa'yo. Yung akala mo, nare-rewardan mo yung sarili mo sa pagsabay sa uso, mga bili-bili ng damit, mga pakape-kape, mga ganyan, or kung nasobrahan ka na sa travel kahit hindi mo naman afford, akala mo nire-reward mo yung sarili mo,
Pag tumanda ka na wala kang significance, wala kang na-achieve, wala kang napag-ipunan at napaglagyan nung ipon mo na income generating asset, hindi magmumukhang reward yung naging proseso ng buhay mo. Parang ang nangyari dahil sa mga short-term gratification na ginawa mo, imbis na na-build yung pagkatao mo, inangat yung pagkatao mo ng trabaho mo, nalugmok ka pa. Hindi tumanda kang immature, walang ipon, walang kapasidad. Parusa ang ginawa mo sa sarili mo. Number 3, pakikisama o utang na loob at social pressure. Bumibili o nag-host ng fiesta, birthday para hindi mapahiya. O yan. Nag-host ng fiesta o birthday, nagpapakain sa maraming tao para hindi mapahiya. Napakasupot. Pag walang pera, matutong humindi. Wag, hindi pwede. Wala akong budget. O ayaw ko kasi may pinaglalaanan akong mas mahalagang bagay kaysa sa inyong mga tukmol kayo, napapakainin ko kayo, wala naman kayong pakialam sa buhay ko. 'Di ba? Makikiburaot lang kayo dito. Nagbibigay ng regalo o tulong sa kamag-anak o kaibigan dahil sa utang na loob o para mapanatili ang harmony. Ito, on certain level, yung nagbibigay ng regalo o tulong sa kamag-anak o kaibigan, on a certain degree, useful yan. Ako, ginagawa ko yan eh. Nagagawa ko yan. So, kung may-utilize mo ito ng tama, kung nireregaluhan mo yung mga taong nag-aambag sa sa business mo, sa income generating asset mo, deserve nila na regaluhan mo sila. Dapat regaluhan mo sila. Yun na nga kaya magmamatter yung klase ng nung circle mo 'di ba? Kasi kung wala namang bulok sa circle mo, walang problema kahit regaluhan mo yung mga yan, 'di ba? Sumusunod sa uso, bandwagon para hindi ma-out sa grupo, 'di ba? Sumusunod sa uso. Pagpapakita ng pagmamahal at hospitality, todo bigay sa handa, regalo o selebrasyon para ipakita ang pagmamahal. Minsan nauuna pa ang fiesta kaysa sa budget o bayad sa utang. O, 'di ba? Actually, ito, pagpapakita ng pagmamahal, magandang term yun. Pagpapakita ng hospitality, magandang term yun. Pero dapat talaga within the budget eh. Hindi na pagmamahal yun kapag nauna pa ang fiesta kaysa sa budget o bayad sa utang, 'di ba? Alam mo 'yun, pagdating ng pera sa iyo, nilabas mo na kaagad. Merong mga mas importanteng bagay katulad nga ng budget, yung pambayad ng bills, pambayad ng utang. Pero para ma-express yung hospitality, ilalagay mo sa alanganin yung sarili mo. Yung hospitality, magandang karakter yan, magandang trait yan. Kung gagamitin sa tama, na matutulungan ka rin sa pag-abante yan, yung pagiging hospitable. Pero kung wala sa hulog, wala. Happiness o excitement. Kapag masaya o excited, halimbawa payday bonus o good news, mas malakas ang urge na gumastos para i-celebrate. Di ba? Kami sa Anti-Supot lagi namin pinag-uusapan to. Na wala namang problemang i-reward yung sarili. Pero, walang problema i-reward. Walang problema mag-celebrate. Pero gagawin mo yung reward at celebration after mong mag-accomplish ng isang bagay. Hindi wala ka naman na-accomplish. Diba? Naghahanap ka ng reward. Crazy. Bakit madalas ito nangyayari sa Pilipinas? Malakas ang cultural influence, hospitality, family-oriented, at social connection. Madalas na coping mechanism sa stress ng buhay, trabaho, traffic, inflation, family obligations. Impluwensya ng marketing ng social media na nagpapakita ng happy life kapag bibili. Marketing. Ang problema, masarap sa feeling sa una, pero sa huli, nagdudulot ito ng guilt, utang, at hirap sa pag-iipon. Paano bawasan ang emosyonal na paggastos? Kilalanin ang trigger.
Tanungin ang sarili, gutom ba ako, stressed o talagang kailangan? Tama, di ba? Nagugutom ka ba o natatakaw mata ka lang? Maghintay ng 24 to 48 hours bago bumili ng hindi kailangan. So, meaning, ide-delay mo. Mag-budget muna para sa wants. Halimbawa, 10 to 20% lang ng sweldo. Yun lang ang gagastusin mo sa wants. Makes sense. Mag-track ng gastos gamit ang app para makita kung saan napupunta ang pera. Di ba? Mag-track ng gastos. Ano yan eh, napakasimpleng bagay lang nun na i-memorize mo yung gastos mo. Talagang nakalista siya in detail. Alam mo siya in detail. Akala mo walang silbi yung walang impact yun sa kung paano mo i-aabante yung finances mo. Pero practicein mo yun. Gawin mo yung details na yun. Pag nakabisado mo yung gastos mo, sinasabi ko sa'yo, mababago yung pasok ng pera sa'yo. Mababago yung galawan mo sa finances mo kapag alam mo yan, yung spending mo, kilala mo yan to the very small detail, up to the very small detail. Palitan ng retail therapy ng mas murang alternatibo. Lakad, usap sa kaibigan, exercise. Kung masyadong malala na minsan kailangan talaga ng tulong sa financial literacy o kahit counseling para sa underlying emotions. Oh, yun, di ba? So, ganito ang majority ng mga Pilipino gumagastos base sa emosyon. At majority din ng mga Pilipino hirap sa pera. Oh, so wag niyo nang gagawin 'to, 'di ba? Lagi kong sinasabi, intindihan niyo yung concept ng asset allocation kasi yan ang ginagawa ng mayayaman. Distributed sa mga income generating assets yung pera nila. So, mag-aaral ka. Ano ba yung mga income generating assets? Yun yung i-research mo, yun yung mag-reason out ka, di ba? Mga ganon, di ba? Trial and error, yun, para malaman mo kung ano yung mga income generating bago mo ma-distribute doon yung pera mo. Yun nga, financial literacy. Sunod, kabisaduhin mo yung expense mo to the point na kaya mong i-predict kung magkano yung eksaktong pera na lalabas sa bulsa mo for the next 6 months, for the next 1 year, for the next 2 years. Parang napakasimpleng idea, hindi nyo, sa una, parang hindi mo maiintindihan kung bakit ko kailangan i-memorize yun. Parang ano lang yan eh. Parang boxing lang yan. Para malaman mo kung saan mo aatakihin yung kalaban mo, para malaman mo kung saan mo susuntukin yung kalaban mo, gusto mo magkaroon ng idea kung ano yung galaw niya. Di ba? Gusto mo magkaroon ng detalye sa ano yung pattern ng galaw niya. Kasi pag alam mo yung pattern ng galaw niya, doon ka makakapag-decide kung saan ka aatake. Ganon din sa pera mo. Pag nakabisado mo yung pattern, alam mo yung labas at pasok ng pera mo, matitsempohan mo kung kailan ka dapat gumastos para sa asset na posibleng magpasok ng pera sa'yo. Diba? Pag wala ka nun, para kang nakikipagsuntukan na nakapiring yung mata mo. Hindi mo nakikita yung target mo. Yun ang dahilan kung bakit mo ginagawa yun. Culture ng Pinoy na kung bakit tayo naghihirap. Mas gugustuhin nating magpasikat kumpara sa ipunin na lang yung pera. For example, birthday. Madalas ka makakita nito sa mga mas mahirap na lugar, yung magpapakain, may handaan, may karaoke, may paganito, pero inutang yung pera. Inutang yung pera. Pero tas kinabukasan, walang makain, babayad pa ng utang. Yung kinita, pambabayad ng utang. Ibis na, kung sino may birthday, madalas pa yan yung anak lang. Anak na baby. Pero ang pa-birthday, inumang grande. Karaoke pa. Na hindi rin naman ma-appreciate ng bata kasi hindi pa naiintindihan yun dahil bata pa nga siya. Exactly. Yung ganyang ugali ng Pilipino, kasuputan yan, itigil yun na yan. Kasuputan, kaplastikan,
'di ba? Magpapakain ka, maghahanda ka, ipapakita mo sa mga tao, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo na parang goods na goods ang buhay, all good ang buhay. Pero hindi nila alam kung ano yung nangyayari behind the scene na baon ka na sa utang. Wag na, itigil yun yun. That's bullshit. 'Di ba? Halin na yung wag ka nang maghanda basta nababayaran mo yung mga bills mo. 'Di ba? O kaya kung gusto mo talaga maghanda, i-gather mo lang sila. I-gather mo lang yung mga importanteng tao sa'yo. Magkape lang kayo. Magmerienda lang kayo. Di ba? Mag-Bible study kayo. Mag-usap kayo ng mga bagay na worthy pag-usapan. Tigil yung mga chismis-chismis. Hindi yung ganyan. Ang grande, ipapangutang mo para may pagaganda ka sa kanila. Tapos hindi nila alam na baon ka na sa utang. Yung pamilya mo ay parang nasa kumunoy na pagdating sa utang na pababa yung buhay. Tigil nyo yan, kasuputan yan.